ng isang tao na gamitin ng kanyang talino. At ang kanilang mga karanasan, maging sa personal o professional aspeto, ay nagiging pundasyon ng kanilang kaalaman at kakayahan. Ang diskarte ay madalas na nauugnay sa pagiging praktikal at adaptabilidad na kung saan ang isang tao ay nakakapag-adjust sa iba't ibang sitwasyon at nakakapagsagawa ng mga solusyon na hindi nakabatay sa formal na edukasyon. Ang pagkakaroon ng diskarte ay mahalaga lalo na sa mga larangan ng entrepreneurship at mga industriya na mabilis ang pagbabago sa negosyo. Halimbawa, ang mga may-ari ng mga startup ay kadalasang umaasa sa kanilang diskarte upang makahanap ng mga innovative na parang upang mapalago ang kanilang negosyo kahit na limitado ang kanilang mga resources. Ang kanilang kakayahan mag-network at bumuo ng mga koneksyon ay nagbibigay ng mga oportunidad na maaaring hindi agad-agad na makukuha ng mga walang sapat na diskarte. Sa kabilang banda, ang diploma ay isang formal na pagkakilala ng isang tao na nakatapos sa isang partikular na kurso o antas na edukasyon. Ang diploma ay nagbibigay ng maraming oportunidad sa trabaho, lalo na sa mga profesional na larangan tulad ng medisina, batas at engineering. Maraming mga kumpanya at organisasyon ang may mga posisyon na nangangailangan ng partikular na antas ng edukasyon. Bilang pangunahing kwalifikasyon sa ganitong konteksto, ang diploma ay isang malagang susi upang makapasok sa mga larangang ito at matagumpay na mapakinabangan ng isang tao. Bukod sa pagbibigay ng kaalaman, ang pag-aaral sa isang institusyon pang-edukasyon ay nag-aalok din ng mga oportunidad para sa networking at pagbuo ng profesional na relasyon. At ang pagkakaroon ng diploma ay nagiging isang pagbibigay ng isang papuri sa isang tao. Ang pagsasama ng diskarte at diploma ay kadalasang resulta ng kombinasyon ng diskarte at diploma. Ang formal na edukasyon ay nagbibigay ng theoretical na kaalaman, kredibilidad at mga oportunidad na maaaring hindi makuha ng isang tao sa pamamagitan lamang ng praktikal na karanasan. Sa kabilang banda, ang diskarte ay nagbibigay ng praktikal na kaalaman, kakayahan sa pagharap sa mga hamon at apabilidad na hindi madaling ituro sa loob ng silid-aralan. Sa ganitong paraan, ang bawat isa ay maaaring gumagamit ang kanilang mga natutunan sa eskwelahan at ang kanilang mga diskarte upang makagawa ng makabuluhan at matagumpay na buhay. Narito kami ngayon upang talakayin ang temang diskarte o diploma, kung ano nga ba ang mas mahalaga sa pag-angat sa buhay. Mayroon tayong dalawang panig para sa diskarte at para sa diploma. Mayroong 1.5 minuto ang bawat panig upang ihayag ang kanilang saloobin para ipaglaban kung ano nga ba ang kanilang panig sa debating ito. Halina't simulan sa panig ng diskarte. Diploma o diskarte. Sa totoo lang, pabor kami lahat doon parehas. Kasi nga, mas magiging effective yun kapag pinagsama. Pero kung papipiliin talaga kami sa diploma o diskarte, mas pipiliin namin ang diskarte. Bakit? Sabihin na natin nag-aaral kami ngayon para makakuha ng diploma. Kasi nga yung perspective ng mga tao na kapag nakagraduate ka na, nagka-diploma ka na, is okay na, magiging maganda na yung buhay mo. Which is, sa tingin ko hindi naman talaga ganun, hindi siya reasonable. Let's say may diploma ka, nakagraduate ka, pero nandito ka sa Pilipinas na mahirap maghanap ng trabaho talaga. Kasi yung salary, parang hindi siya sapat dun sa taon na pinaghirapan mo para makuha mo yung diploma mo. Kaya madaming Pilipino na dumidiskarte na makapunta sa ibang bansa para makapag-apply ng trabaho kasi nga mas hinahanap nila yung mas mataas sa sweldo at kasi mas feeling nila doon sila mas angat ng buhay at magiging successful. Para sa akin ay diploma. Para sa amin ay diploma. Bakit? Bata pa lamang tayo, minulat tayo ng ating mga magulang na kailangan natin makapagtapos ng pag-aaral, makuha ang diploma. At para sa amin ay nakikita namin ang sakripisyo ng aming mga magulang. Minumulat tayo na kailangan talaga natin ng isang diploma. At sa sakripisyo yun, ay nare-realize ko na nararamdaman ko na kailangan natin makapagtapos ng pag-aaral upang makamit ang diploma. Nagkakaroon tayo ng pangarap at ang susi nun ay ang diploma. Halimbawa na, napansin ko na nung nakaranas tayo ng COVID-19, naisip ko na mas mahalaga ang diploma dahil maraming diskarte o sasabi natin na
yung mga business ng mga tao na nalugi. Nung COVID-19 ay hindi tayo makalabas o bawal lumabas yung mga tao dahil sa virus. Napansin ko lang na ang mahalaga ay yung mga pangarap natin tulad ng mga pulis, mga bumbero, mga nagtatrabaho nagsisilbi sa gobyerno. Naisip ko lang na mas mahalaga pa rin talaga ang diploma upang maging stable yung ating mga trabaho. One action. Sige, sabihin na natin bumalik tayo sa panahon na yon na aminado naman kami na maraming mga tao ang nahirapang dumiskarte dahil sa banta ng pandemya. Ngunit, hindi ito naging hadlang sa kanila upang tuluyang tumigil o sumuko na lang. Bagkos, naging daan ito upang mas lalong mahasa ang kanilang critical thinking para makapag-adjust at ma-adapt ang sitwasyon niya. Doon na rin nagsimula yung mga online creator, yung mga vlogger na dumiskarte sila upang magbigay aliw, gayon din kumita ng pera. At yun naman nasabi ko na isang magandang halimbawa na kahit na may pandemya, hindi pa rin mawawala yung diskarte ng mga Pilipino. Kahit wala na yung pandemya or natapos na yung pandemya, yung diskarte ngayon, nagtuloy-tuloy yun hanggang ngayon. Which is, madami ng vlogger ang nagiging millionaire dahil sa pagiging content creator. Sabihin na natin na ganun na nga. Ngunit para sa amin, ang diploma ay may kasiguraduhan na kung saan ay makakahanap tayo ng magandang trabaho na may magandang sweldo. Sa diskarte kasi, ito ay 50-50. Walang kasiguraduhan yung chance mo sa madidiskartehan mo. So, sinasabi mo na yung diskarte is maging effective lang kapag may kahalong swerte. Which is, applicable din naman yung sa diploma. Kailangan mo din naman maging swerte kasama yung diploma para maging effective yun. Halimbawa, maghahanap ka ng trabaho. And then yung company na pinag-a-applyan mo is madami kang kakompetensya. Which is more, may mas experience sa'yo or may mas magandang background sa'yo. Which is, kailangan mo talagang dumiskarte kasi sa panahon ngayon, ang dami ng unfair na nangyayari. Kahit na credible yung background mo, yung diploma mo, kung mayroon naman silang backer dun sa company na yun, wala dun. So, kailangan mo talaga dumiskarte para maging effective din yung diploma na meron ka. Dagdag pa doon, diskarte. Marahil madalas na nating naririnig yan, maging sa loob o sa labas ng ating tahanan. Sa kalsada, paaralan, or kahit saan man. Madalas nating naririnig ang salitang diskarte. Sa pamumuhay natin, kailangan natin i-apply ang salitang diskarte. Kasi if wala kang diskarte at kung nagkaroon ka naman ng diploma, kung hindi mo sasamahan ng diskarte yung diploma mo, baliwala rin. Kaya para sa amin, kung magkakaroon ka ng diskarte sa buhay mo at kung hindi mo pa nakakamit sa ngayon ang diploma na ninanais mo, magkaroon ka ng diskarte sa buhay or magkaroon ka ng courage sa sarili mo na makakamit ko yung diploma through diskarte. Naniniwala din kami na ang diploma ang magbibigay ng oportunidad, ngunit ang diskarte ang magbibigay ng realidad sa atin. Bukod pa doon, habang nasa proseso tayo ng pagkabot sa ating mga diploma, mas matutulungan natin yung sarili natin na mag-gain pa yung mga knowledge at lalo yung mga skills. At habang nasa proseso tayo ng diploma, mas nakikilala natin yung gusto nating maabot o trabaho in the future. So kami nga ay sa diskarte o diploma, kami sa diploma. Dahil pag sinabi mong diskarte, hindi lang naman ito basta diskarte. May kasama tong swerte. Ito ay halo ng swerte o diskarte. Kaya kung may diploma ka, mas malaki ang chance mo na makahanap ng trabaho sa kadahilanan na ang halos lahat ng trabaho ang hinahanap ay baccalaureate degree holder o may diploma. Kaya depende talaga sa tao kung paano siya magdidiskarte o paano niya gagamitin ang diploma para maging matagumpay sa buhay.